In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Just take the Trinity on faith alone. It's like an impression of Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says to make all of this purity. It was by eating certain animals. Isa pong maligaya at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na pumapainlan lang sa impapawid upang kayo ay aking muling mapaglingkuran sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. At kayo po ay nakatutok dito sa programang Back to the Truth Ministry na kung saan tumatalakay ng mga usaping pangpananampalataya. Ito po ay ipinopost natin sa Facebook at sa YouTube bilang ating tawag dito media broadcasting ministry. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ipagpapatuloy natin ang atin pong pag-aaral. Nung nakaraan ay natalakay natin ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, doon sa 7:19 ng aklat ng Marcos. At naunawaan natin na yung palang pagpasok sa tiyan ng tao, no, ng pagkain, no, ay nagkakaroon ng magandang proseso. At pagkatapos itong iproseso doon sa kanyang digestive system, ay ilalabas din ito doon sa dakong daanan ng dumi o sa kasilyas, o doon sa apidrona na tinatawag ng Biblia, At ngayon ay tatalakayin naman natin itong mga kataga namang sa salitang ito'y, yan, at saka yung salitang niya, kasama na yung iba pang mga translation ginagamit na may kaugnay din dito. Pero bago yan, mga kapatid, tayo po muna ay pansamantalang manalangin. Dakila po naming Ama, sa pagkakataong ito ng aming pong gagawing pag-aaral ng inyong banal na kasulatan, hangad namin na patuloy niyo po kaming gabayan. Ang inyong Santong Espiritu ang siyang makasama namin, ang siyang magbigay ng inspirasyon. At dalangin din po namin patuloy na buksan ang puso ng bawat isa sa amin pong gagawing pag-aaral. Binabalik po namin sa iyo at pinagkakatiwala ang oras na ito, ganyan ang aming papurit pagsamba sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Katulad po ng ating napag-aralan nung nakaraan, ay tumatalakay pa rin tayo dito sa ACGSS School of Thought, na kung saan isa sa mga subject nito ay ang fallacy of ignoring the biblical languages. Yung mga terminong sa salitang ito'y at niya, yan po'y lubos na nagkaroon ng kalituhan sa ating mga kaibigang bumabasa ng Biblia. Marami rin ang naligaw sa mga salitang ito na binabanggit dito. Marami rin pong nagkamali ng pag-unawa at pagtuturo kung ano ang ibig sabihin nung sa salitang ito'y at niya. Inakala nila na ang naglilinis sa pagkakataong ito'y ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga ginagamit ng ating mga kaibayo ang talatang 7:19 para patunayang nililinis na o nilinis na ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng karumal-dumal. No? Pero take note mga kapatid, ipapaalala ko po sa inyo, ang nililinis po hindi yung karumal-dumal kundi yung pagkain. Sa mga susunod nating serye, tatalakayin din po natin ano ba yung salitang pagkain sa wikang Grego. So ngayon dito lamang muna tayo magpo-focus sa terminong sa salitang ito'y at niya na napagkakamalan ng marami na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naglilinis o naglinis ng lahat ng pagkaing binabanggit dito sa Kapitulo 7, talatang 19 ng Marcos. No? Dito po sa atin pong binabasang salin ng Biblia, ang Biblia ay mababasang sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y medyo nakapahilis. Nililinis niya, yung salitang niya hindi nakapahilis. Ang lahat ng pagkain. Ano po yung ating magiging daloy? Titignan natin kung yung sa salitang ito'y at niya ay nasa kasulatang Grego ng Bagong Tipan. Ganito ang ating mababasa mga kapatid sa tekstong Grego. Hote o esperiotai auto esten cardian al esten koilian kai eston apedrons o apedrona ekporiotai katarizon pantata bromata. Yung bahagi po ng mga terminong sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kung napansin ninyo, ay nasa termino lamang na katarizon, pantata, bromata. Katarizon, pantata, bromata. Nasa literal translation ay nililinis lahat ng pagkain. Kaya po yung terminong sa salitang ito'y at yun pong niya ay wala po sa tekstong Griego. Ito po ay supplied words lamang ng mga translators na nagsalin ng ang Biblia. Kaya mapapansin ninyo mga kapatid, pagdating sa revised edition ng Marcos 7:16, revised edition ng ang Biblia, ito pong ang bagong ang Biblia, ay ganito na nila isinalin mga kapatid. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, hindi na natin mababasa yung mga terminong sa salitang ito'y, kundi ang ginamit niya sa ganito'y nililinis niya. So, mas malapit-lapit na po na salin, yung sa ganito'y. Yan, mas okay na po supplied word po yun kaysa doon sa salitang ito'y. Ngayon, bakit natin sinasabi na mas okay na yung saling ang bagong ang Biblia? Kasi hindi pa rin niya naisalin ng akma, ng eksakto mula sa tekstong Grego yung 7:19 ng Marcos. Nandoon pa rin yung salitang niya na tumutukoy sa isang persona. Yan. Kasi kapag ka sinabing sa salitang ito'y nililinis niya, ibig sabihin, mayroong nag-declared, mayroong naglilinis na persona. At maaaring mapunta ka nga sa isang maling pakahulugan na ang naglilinis ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo na't babasahin po ninyo yung saling magandang balita Biblia, na ang sabi rito, sapagkat hindi naman pumapasok sa kanyang puso kundi
sa tiyan, at pagkatapos idinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Ano? So, siyempre, gumagamit ng personal pronoun, may tutukuyin kung sino naglilinis. Ano? Kaya sabi ko nga, mas okay na yung saling ang bagong ang Biblia. Kasi inalis na yung sa salitang ito'y, natira na lang yung niya. Ano? Hindi pa niya naialis. Ano? Kasi yung salitang niya, wala din po yun sa tekstong Grego. Simple lang ang nakalagay sa tekstong Grego, katarizon, pantata, bromata. Paano isasalin yung katarizon, pantata, bromata? Ano? Nililinis lahat ang pagkain. Kapag ka ililiteral translation mo siya, ililiteral mo ng pagsasalin. Ano? Kaya po, kagaya na aking sinabi, yung mga terminong sa salitang ito'y, pagkatapos yung niya, isa lamang po yung supplied words. Na inilagay ng ilang mga translators ng Biblia, mga kapatid. Yan. Kasi kung susundan natin yung terminong sa salitang ito'y, kaya nga ginawa nila nakapahilis. Ibig sabihin, ay hindi sila sigurado. Kaya lang yung niya, parang tinitiyak nila na ito'y nandoon, na ito'y tamang salin. Pero kapag lalaliman natin, at pupunta tayo sa biblical languages, wala po yung salitang niya. Kasi kung susundan po natin na yung salitang ito'y, dapat yan ay mababasa natin sa tekstong Grego na si aunte ti lexi. Pero wala tayong nabasa na si aunte ti lexi. Kundi ang mababasa natin yung simpleng kataga na katarizon, pantata, bromata. So yan lamang po yung atin pong nabasa. Hindi natin nabasa yung si aunte ti lexi. Wala po nun sa kasulatang Grego. Maging yung binasa natin kanina, yung saling ang magandang balita Biblia, doon sa bandang huli na may close in open, sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Unang-una, mga kapatid, gusto kong unawain ninyo, wala tayong tutol na ang nililinis dito'y pagkain. Ang mahalaga rito, nakita natin, hindi yung karumal-dumal ang nilinis, kundi yung pagkain. Kaya lang, nagkakaroon lang tayo ng malalim na pag-aaral na bahagya. Inaalam natin kung yung bang mga termino ditong ginamit na sa salitang ito'y at niya ay nasa original Greek ba? Nakita natin, ito po ay wala. Puntahan naman natin yung saling magandang balita Biblia na mayroong close and open parenthesis ng wika, sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. So dito, mga kapatid, makikita natin na hindi rin sigurado yung mga translators ng MBB, ng magandang balita Biblia, kung nilinis na nga ba. Kasi kung titignan ninyo yung flow of yung daloy ng kanyang tawag dito ng kanyang salaysay, sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus. Yung terminong para nang ipinahayag ni Jesus, implied meaning na hindi sigurado kung talagang nilinis na ng ating Panginoon. Ipinahayag niya na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Ito pong mga termino ito na naka-close and open parenthesis, wala po ito, mga kapatid, sa tekstong Grego. Katulad ng ating nabasa, simple lang ang nakalagay sa tekstong Grego. Ano po yun? Katarizon, pantata, bromata. Ano po yung simpleng salin nito? Nililinis lahat ng pagkain. Ayan. O kaya, nililinis lahat ang pagkain. Ayan. So, ganun lang siya kasimple na dapat isalin. Wala nang maraming
palabra, wala ng maraming palabok. Ano? So nililinis lahat ng pagkain, o di kaya nililinis lahat ang pagkain. Ha? Okay. Tanda po ninyo, no? Hindi karumal-dumal nililinis, kundi pagkain. Katulad ng ating naipaglingkod, iba po yung pagkain sa panahon natin ngayon at iba rin yung pagkain sa panahon ng bagong tipan, no? Noong unang siglo. Ang itinuturing lamang nilang pagkain, yung ipinagkaloob sa kanila ng ating pong Panginoong Diyos doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14, kasama ng gulay at prutas, pati na ng tinapay. Ano? At maging yung yung pulot, yan, ay itinuturing din nilang mga pagkain. Pero yung baboy, aso, etc., mga kahalintulad dito, tulya, talaba, sugpo, bulate, ahas, hindi po itinuturing na pagkain yan ng Biblia. Ang tawag po dyan, karumal-dumal. No? Pero dito, ang ginamit na termino, ang nililinis po yung pagkain. Ano ho? Okay, so I hope na nagkaliwanagan po tayo sa bagay na ito. Ngayon, okay, yung mga terminong tawag dito, sa ipinahayag, yung binasa natin, ano? Asa na nga ba yun? Ayun, para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat. Ano? Wala rin tayong mababasang ganito sa Biblia, no? Doon sa tekstong Grego. Yung mga termino, kasi kung isasalin natin yung sa ipinahayag na ito'y, ano? Dapat yan ay mababasa natin na dilonontas hote enay. Pero wala tayong nabasa sa Biblia, sa tekstong Grego na dilonantas hotenay, na ang ibig sabihin, sa ipinahayag na ito'y. So, wala pong ganun sa tekstong Grego. Simple lang po ang nakalagay. Ano po yun? Katarison pantata bromata. Yan, yun lamang po ang nakalagay. Wala po kayong narinig na ziote telexi, o di kaya yung terminong dilonontas hote enay. Wala rin kayong nabasang ganon, ano? Ngayon, balikan natin yung saling ang bagong ang Biblia, kung bakit ko nasabing mas malapit-lapit na, ano? So, ibig sabihin, hindi pa rin niya nakuha yung eksakto, ano? Kasi yung mga salitang sa ganito'y, sa tekstong Grego, yan po ay CO2, no? Wala rin yung salitang CO2, no? Para ipantukoy doon sa ganito'y, at saka yung niya na ginamit ay wala rin po yun. Simple lang ang pagkakasalin na dapat na isalin dito, mga kapatid, mula doon sa salitang katarizon pantata bromata, no? Nililinis lahat ng pagkain, o di kaya'y nililinis lahat ang pagkain, o di kaya lahat ng pagkain. So, kung ganun isinalin, ay hindi na magkakaroon pa ng kalituhan. Hindi sasabihin, siguro maliles yung palaisipan na ang ating Panginoong Jesucristo ang naglilinis. Ano? Okay. Ngayon, puntahan natin yung mga version, no, na makikitaan natin na wala ng salitang niya or he, ano, wala ng personal na pronoun. Hindi na nila ginamit sapagkat mas sinunod na nila yung tekstong Grego, no, ginawa nilang word for word translation ang pagkakasalin. Ito halimbawa ang King James Version, ano, because it entereth not into his heart but into the belly, and goes out into the throat, purging all meats. Ayun. So, nakalagay na dito, purging all meats. Walang he. Ano ho? Yan. Okay, wala rin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kasi ito yung masasabi nating talagang word for word translation nila,
particular dito sa atin pong binabasang talata ng Marcos 7:19. Okay? Nung magkaroon din ng revision, tinawag itong Modern King James Version, mababasa natin to ng, because it does not enter into his heart, but into the belly, and goes out into the waste bowl, purifying all foods. So nakita po ninyo, walang personal pronoun. Ano po? At wala ring pangalan ng ating pong Panginoong Hesus, no? Wala ring nagsasabing diniklara, no? Yan. So dito sa Douay version, because it entereth not into his heart, but goeth into his belly, and goeth out into the privy, purging all meats. Yun. So wala ring personal pronoun, no? Dito rin sa Web Bible, dito sa tawag dito, the English Noah Webster Bible. Yan. Ganito ang atin pong mababasa naman, no? Ito po ay mga translation ng Biblia. Okay? Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all kinds of food. Ayan, so wala ring personal pronoun, wala ring pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mas ginusto nila na isalin ito ng literal translations. Okay. So, at hindi lang ito, maraming mga Bible version, na kung babasahin kong isa-isa, mauubos masyado yung ating oras, pero tingin ko sapat na yun para maunawaan natin na ganun dapat isalin ang tekstong ito. Punta natin uli yung magandang balita Biblia, no? Sa pagkasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaari ng kanin, no? Tulad ng aking pinapansin sa inyo, yung salitang para nang ay isang pananalita na hindi sila sigurado, no? Kung nilinis na nga ba o pinahayag na ng ating Panginoon na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Ano po? Lalo pat nakita ninyo mayroong close and open na parenthesis. Ano po? Yan. Okay? So, yung mga terminong para nang ipinahayag ni Jesus, ay mababasa po ninyo yan, kung itatranslate natin sa Greek, magiging ito, ligontas auto giate o Iesus, deluce hoteto rose moporei na kanei olata, magiging ganun siya, yan, olata bromaton pragmata. Ayun. So, magiging ganon o kaya'y bromata, progmata. Yan. So, hindi natin nakita, hindi natin mababasa yung mga terminong legontas autogiate o Jesus de luce hote torose mopore na kanei olata ola ta bromata pragmata. Walang ganon tayong mababasa. Wala pong pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa orihinal na pagkakabanggit ng 7:19, kundi simple lang katarizon pantata bromata. Wala pong pangalan ng ating Panginoon. Even yung mga terminong sa ganito ay nililinis ni Jesus ang lahat ng pagkain. Yan. Yung este ho Jesus, so este ho Jesus katarise holestis bromaton o bromata. Wala pong ganong mababasa, yan. So wala po yung salitang Jesus, wala ho, kundi katarison pantata bromata. Yung katarison pantata bromata, simple lang ibig sabihin po nun, nililinis lahat ng pagkain. Yan. Siguro, isama na rin natin para masagasaan na rin natin, na talagang ang nililinis dito pagkain, hindi po yung akatarton o yung karumaldumal. Sa Greek, yung pong karumaldumal nasa terminong akatarton.
Ayan. Samantala, yung salitang pagkain nasa terminong bromata o di kaya'y bromaton o di kaya'y broma. Yan, ano? So, wala tayong mababasa na termino sa Biblia, sa tekstong Grego na sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaari ng kanin ng lahat ng karumal-dumal. Walang ganon, ano? Hindi natin mababasa yung mga terminong legontas autogiate o Jesus. Walang ganon, no? Di luce hote turuse moporei na kanei holata akatarta pragmata. Walang ganon tayong mababasa. Ano po? Yan. So, I hope na malinaw ito. No? Kahit na yung salitang yung sa salitang sa ganito ay nililinis ni Jesus ang lahat ng mga karumal-dumal. Wala rin tayong mababasang ganon. Sa 7:19, gamit ang tekstong Grego. Hindi natin mababasa doon itong mga terminong este ho Jesus katarize holes tes akatarses. Wala pong ganon, ano? Katulad nga ng ating binanggit, simple lang, katarizon, pantata, bromata. Alin po yung nililinis? Bromata, hindi yung katarizes o yung katarizon. Hindi yung akatarses o akatarton, hindi po yun ang nililinis, mga kapatid. Ano? Yan. Wala rin tayong mababasa sa mga tekstong Tagalog natin ng Marcos 7:19 ng mga terminong sa ganito ay nililinis ni Jesus ang lahat ng karumal-dumal. Walang ganon, ano? Hindi natin mababasa yung esti ho Jesus katarize holes tes akatarses. Yan, walang ganon tayo mababasa, no? Ayan. Ang mababasa natin, bromaton. Yan, yun ang mababasa natin. Pero yung mga terminong Jesus, wala pong mababasa. Walang pangalan, no? Yan. Kahit na yung sa paraang ito ay nililinis na ni Jesus ang lahat ng mga karumal-dumal, wala rin tayong mababasang ganyan sa Biblia. Okay? Bakit wala? Sapagkat kung isasalin natin ito sa wikang Grego, magiging yung terminong sa parang ito ay nililinis na ni Jesus ang lahat ng mga karumal-dumal, ay magiging mi autonton tropo ho Jesus katarize holestes akatarses. Wala pong mababasang ganyan, no? Kaya intact po ang pag-aaral natin ng Biblia na itutuwid tayo sa pamamagitan ng pagbibigay daan natin, pagbibigay halaga doon sa biblical languages. Ano po? Yan. Ngayon, laging idinidiin sa atin, mga kapatid, na talagang si Jesus ang naglilinis. Bagamat nabasa natin na mali pong translation kapag dinagdagan pa natin ng personal pronoun at ng mismong pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ganun pa man, mayroong marami ding mga translations, na kababasahan natin ng mga salitang ng mga pangalan ng ating Panginoong Hesus, katulad halimbawa nitong an American translation ng New Testament. Ito po an American translation, the New Testament in the language of today. Ayan. So dito po nakalagay, here Jesus made all foods clean. Yan, So tandaan natin, ang nilinis foods. Kaya naipaliwanag na po natin kung ano ibig sabihin ng foods. Dito na lamang po tayo magkakaroon ng pag-uusap sa Jesus made. Yan. Kapag kasinundan natin itong buong salita na ito, here Jesus made all foods clean, at ilagay natin to sa text sa Gregong salita, magiging ito, hedo ho Jesus ekani hola tatropima katara. Yun, magiging ganon ang sistema nito. Pero ito pong mga terminong ito na hedo ho Jesus ekani hola tatropina katara, wala pong mababasang ganon sa 7:19.
Kaya maling salin yung Jesus made, no? Mali pong salin yon. Okay? Kasi nga wala yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, no, sa tekstong Grego. Kahit na itong salin na Christian Community Bible First Edition ng copyright 1988, thus Jesus said, no, that all foods are clean. Yung salitang Jesus said, wala rin, ano? Yung kung itatranslate nga natin ito, magiging ano ito, este o Yesus epe hola tatropima enai katara. Yun, yung salitang Jesus, yun, Jesus said, wala pong ganoon tayong mababasa sa manuskritong Grego ng 7:19 ng Marcos, no? Ito pang contemporary English version na ang sabi, by saying this, Jesus meant that all foods were fit to eat. Yan, yung salitang Jesus meant, no? Kung itatranslate natin ito, magiging legontas auto, kasi by saying this, ano, legontas auto, then Jesus meant who Jesus simaine, simaine, yung salitang who Jesus simaine, yun yung Jesus meant, no? Wala po tayong mababasang ganito sa tekstong Grego. Ano po? Yan. Ito po yung isinali nila kasi na paraphrasing. Ibig sabihin ng paraphrasing, hindi nila isinali ng word for word, kundi ayon sa kanilang pagpapakahulugan doon sa tekstong Grego na kanilang binasa. At dahil nga yun ang kanilang naisip na kahulugan, kaya yun ang kanila pong inalagay. By saying this, Jesus meant, kasi iniisip nila na ang ating Panginoong Jesucristo ang naglinis ng bahaging yon. Pero isa-isipan lamang po nila yon. Wala po sa pag-aaral talaga ng word for word translation ng Marcos 7:19. Okay? Maging itong Good News Bible, mga kapatid, ano? In saying this, Jesus declared that all foods are fit to be eaten. Yung Jesus declared, no? Yung in saying this, no? Legontas auto, in saying this, no? Jesus declared, no? Ho Jesus, yan, ho Jesus dilose, wala po sa tekstong Grego. Okay? So, sana po ay nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Marami ito marami ito. Yung God's JWN, mga kapatid, ano? Ano ba itong JWN? Ito po yung God's Word na copyright 1995. Okay? Yung mga terminong by saying this, Jesus declared, no? Magkakasama ito, kasama na rin yung NIV. No, in saying this, Jesus declared. No? Ano pa? Yung ERB translation. Ano ba yung ERB? No? Easy to read version, no? Copyright ng 1987, ano? Na nakalagay ay when Jesus said this. Yun. Wala rin po yun sa tekstong Grego. Yan. Ano pa? Itong NIRB. Ano po yung NIRB? Ito po yung New International Reader's Version, copyright 1995. Yan. Ano po yung nakalagay doon sa NIRB? In saying this, Jesus was calling all foods clean. So, wrong translation din po yung kung ibabase natin talaga sa tekstong Grego ng 7:19 ng Marcos, no? Ito pang TNIV, no? Pag sinabing TNIV, ito po yung Today's New International Version ng 2001, no? Nakalagay po ay, in saying this, Jesus declared, no, all foods clean. Okay? So, ano pa? Ito pang isa, itong MSNT, yung New Testament
in modern speech. No? Ang nakalagay din dito, ito po ay copyright ng tawag dito. Copyright po ito ng 2004. Nakalagay, by this word, Jesus pronounced all kinds of food clean. So pagdating sa food, wala tayong problema rin. Ang binibigyan lamang natin ng pansin dito, yung mga salitang Jesus declared, Jesus said, Jesus was calling, Jesus pronounced. Yan po ay out of Greek manuscript. Kahit sa ang tekstong Grego ay wala po yung mga katagang ito. Kaya nga na sabi ni Dr. Pastor Gideon Durante, wala tayong mababasa na sinabi sa tekstong Grego na Yeso epegelen o kaya Yeso evangeliseto, na kumakahulugan na dineclare ng ating Panginoong Jesus na nililinis na niya lahat ng pagkain. So dito makita natin hindi po ang Panginoon ang naglinis. Yan, kaya mali pong translation yung nilalagyan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, yung pagsasalin. Sa iba naman hindi nilagyan ng pangalan kundi personal pronoun, yung he. Katulad halimbawa ng BBE. Ano ba itong BBE? Bible in Basic English ng 1965. Na ang nakalagay po ay He said this. Yan. Dito naman sa CSB. Ano ba yung CSB? Holman Christian Standard Bible 1999. Tama ba? 1999? Ayan, So nakalagay naman dito, He made, all foods clean. Yung salitang He. Yan. At maging sa ISB, New American International Standard Version. 1996. Yan. Yung salitang He declared, sabi kasi dito, thus He declared all foods clean. Yung salitang He declared, wala rin po sa tekstong Grego. Ganon din yung sa NASAB, yung American Standard Version, ang ginamit din ay He declared. At maging dito sa RSV, sa Revised Standard Version, He declared. Yan. So ito po ay lahat ito wala sa tekstong Grego. Yung iba naman pinagsama, yung pangalan ni Jesus at yung He, katulad dito sa International Children Bible, nakalagay dito sa Mark 7:19, for thus not go into a person's mind, food goes into his stomach, then that food goes out of his body. When Jesus, may close and open, when Jesus said this, He meant that there is no food that is unclean for people to eat. Ayan. So dito ginamit din Jesus, at saka He, Yan. At lalong nagkaroon dito ng kalituhan ang mga kaibayan natin sa pananampalataya kasi nakalagay dito, there is no food that is unclean. Pero kinabasa sa salitang unclean, akala na tinutukoy ay yung mga karumal-dumal. Pero hindi po, ang tinutukoy po unclean dito, yung food pa rin. Kasi nga, yung konteksto ng talatang ito ay nahawakan yung tinapay ng maruming kamay. Kaya, naging unclean yung food. Okay? So, yun po ang ibig sabihin dito ng pagkakasali ng paraphrasing. Yung bahaging ito na mauunawaan natin, kasi ayon sa kanyang context. Pero yung pangalan ng ating Panginoong Hesus at yung salitang He, yan po ay wala po sa Greek New Testament ng Marcos 7:19, at kahit anong parchment o kahit anong Greek manuscript na meron tayo sa panahon ngayon,
no? Hindi natin mababasa ito, no? Kahit sangguniin natin yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, no? Codex Alexandrianus at yung iba pang mga Greek manuscript, wala po tayong mababasang pangalan mismo ng atin pong Panginoong Hesus Kristo. Kung susudsurin natin yung Greek manuscript, ano po? Yan. Ngayon, kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo ang naglilinis sa talatang ito, sino ang naglilinis? Ayan. Kung wala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo at wala yung salitang niya o yung salitang he, ano? O wala yung salitang he, ibig bang sabihin hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo ang naglilinis? Yan. At kung hindi siya, sino? Yan. Ang katanungan pong yan ay sasagutin natin sa susunod na serye ng atin pong pag-aaral patungkol dito sa ating pinapaksa na fallacy of ignoring the immediate context. No? Sa susunod lamang po yan na part ng atin pong pinag-aaralan. Ano? Ngayon, kung hindi natin tatanggapin at patuloy nating ilalaban na talagang mayroong pangalang Jesus at mayroong niya at tama ang pagkakasalin ng Jesus at niya, ano? Kahit na hindi sa tama yung pagkakasalin ng Jesus at niya, kahit na nakita nating wala ito sa tekstong Grego, ano po, ay mauuwi tayo sa isang fallacy of ignoring the biblical languages. Bakit? Ini-ignore natin yung biblical languages. Ano po? Yan. Kaya kahit pa isalin ito ng paraphrasing, hindi po akma, hindi tama o hindi akmang gamitin, nalagyan ng pangalan. Sapagkat simple lang, katarison, pantata, bromata. Simple lang na dapat isalin, nililinis ang lahat ng pagkain o di kay nililinis lahat ang pagkain. Yan, ha? So, ganun lamang po natin dapat ito isalin. Kung bibigyan natin pagpapahalaga yung New Testament Greek. Yan, kaya mas masarap siyang isalin ng word for word kasi hindi po masosobrahan, hindi rin po magkukulang yung ilalagay nating pagta-translate dito sa particular na talatang atin pong pinag-aaralan. At nakita natin yung nililinis po rito, o nilinis, sabi nga ng iba, nilinis. No? Yun pong pagkain, yun pong broma. Hindi po yung karumal-dumal. No? Yan. Kasi kung hindi na naman natin tatanggapin yan, fallacy na naman yan. Isa naman yung fallacious. No? Fallacy of ignoring the biblical languages. Isang maling pamamaraan ng pag-unawa sa banal na kasulatan. Ngayon, Brother Fernando, ibig mo bang sabihin yung mga nag-translate, nagkamali sila? Yes, mga kapatid. Nagkamali sila sa pagsasaling ito. Kaya nga may mga translation na sa literal translation, itinama nila yung pagkakahanay ng mga salita. Ano po? Ayan. Yung iba ay nagkulang yan sa pag-aaral ng o pagsasalin ng talatang yun. Kaya inilagay nila sa mga paraphrasing Bible na yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at yung he na personal pronoun. Okay? So, I hope na dito po ay nagkaunawaan tayo, mga kapatid. So, sa pagkataon pong ito, tatapusin natin ang ating pong pag-aaral sa pamagitan po ng ating pong maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, muli kaming nagbabalik ng pasasalamat sapagkat muli po kayong nagpakahayag at muli po ninyong naituro sa amin ang tamang pag-unawa ng Marcos 7:19 gamit po ang biblical languages. Umaasa po kami, Amang Banal, na patuloy nyo kaming palalaguin sa pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Kaya naman ang aming papuri,
Pagsambat pasasalamat ay patuloy po namin tinataas sa inyong luklukan sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.